Si Bantag ay kilalang berdugo, mahigpit sa pamamalakad, kinatatakutan sa bilibid. Bukod sa mga katagang ito, nakilala si Bantag dahil tuluyan nitong giniba ang mga kubol sa NBP, bagay na ikinagalit ng ibang mga inmates. Si Bantag rin ang nakapaglinis at patuloy na lumalaban sa mga drug lords sa NBP. Sa dami ng nakabangga at nakalaban ni Bantag, paano nga ba siya babawian ng mga drug lords? Una pa lang, 100 million ang balak ibigay sa akin as pasalubong. Ngayon, itong demolition na ito, willing silang gumastos para lang maging kaibigan nila ako at magawa nila yung kagustuhan nila. Marami ang nagsasabi na dahil hindi tinanggap ni Bantag ang suhol ng mga drug lords, ibabayad na lang daw ito sa mga politiko para tanggalin siya sa pwesto. 100 million gift that turned into a bounty. Hindi ba katakataka na isang araw lang pagkatapos sumuko ng gunman ay nagpapresko na agad ang PNP? Hindi ba dapat ay nagsasaliksik muna sila sa totoong pagkatao ni Escorial? Saan siya nanggaling? Ano ang kanyang background? Yung kumontrata po sir, galing sa loob po ng Bilibid. Itinawag po sa amin. Nataon naman, biglang namatay naman yung sinasabi niya, tinutukoy niya na Middle Manila dyan ho sa loob ng Bilibid. Yung press conference na yon, nagbanggit sila ng mga pangyayaring ganyan. Hindi naman sila nakipag-coordinate sa amin mismo. At sinasabi mismo yan ni DOJ Secretary Remulla. I was never informed from October 18 about this. Kahapon lang when Secretary Abalos called me that the person had died. No? Meron kaming initial na coordination na ginawa kasi department to department yan eh. Kaya nga initial because we will elevate that sa aming secretary to secretary na mag-usap supposed to be kasi it needs a higher decision making yun eh. Bakit ayaw itanong ng tao ang date ng coordination? Hindi ba kaduda-duda ito? Malino na October 18 ng presscon. October 18 namatay ang middleman. Pero ang coordination ng PNP ay October 19. Kung sana lang, sabi ko nga kung nasabi sa amin at earliest time, sana napigilan ito. Kasi kami, talagang open naman kami, makipagtulungan. Wala eh. Inamin ko, walang official na coordination sa Bureau. I went to the President to tell him about this and he asked me to preventively suspend Undersecretary Gerald Bantag of Bucor. It's really an injustice kasi hindi pa naman talaga na liwanagan. Basta galing lang doon sa loob ang gunman o yung nagutos. Siguro yun ay makatarungan para sa kanilang side ng gobyerno. Pero sa side ng mga mamamayan tulad natin, ito ay isang paraan upang mawala si General Bantag sa kanyang kinalalagyan. Yung nagawa niya ay hindi nagawa ng iba. Yes. Yung mga reforma na nagawa niya sa kanyang katapangan. Lalo na riyan sa Bilibid na yan, na napakaraming mga illegal na kalakalan na nauugnay sa ibang mga tao ng gobyerno. At siya ang gumawa. Habang nasa preventive suspension si Bantag, agaran namang inalis ang mga tao niya sa pwesto ng temporary OIC na si Katapang. Bakit i-relieve yung mga tauhan ko na hindi naman involved? Mga 50 plus yon na dinesarmahan, tinanggalan ng sasakyan. May ginawa bang kalukuhan yung mga yon? Ako lang ang target nila. Si Katapang, ang head ng AFP na hindi nagbigay ng tulong at pinabayaang mamasaker ang SAF 44 sa Mama Sapano noong 2015. Returning all seconded DJMP members back to their mother unit. Pinababalik ko lahat yung mga na-floating na mga Bucor. Bakit ibinalik ni Katapang ang mga dating tinanggal ng ombudsman na opisyal ng Bucor dahil sa isyong graft and corruption? Ito na ba ang sinasabing pagbabalik ng mga drug lords sa New Bilibid Prison? Sa kainitan ng issue, bigla namang naglabas si Risa Hontiveros ng anonymous call na nagsasabing may kinalaman si Bantag sa pagkamatay ng middleman sa loob ng NBP. Call si General Bantag sa pagkamatay. Ito ang sinabi. Kasali si General Bantag. Hindi ba SOP na siyasatin munang maigi ng mga kinauukulan bago maglabas ng anumang impormasyon sa publiko, lalo pat ongoing pa ang investigasyon? Paano kung prangko lang ito?
Sino nga ba si Percy Lapid? Ang arte, yan damuhong yan, itong inutil at wala namang alam tusan at choy ni Duterte. Pati yung dasal ng Muslim ginagamit sa para makapanloko. Baduy ni, ni Lorraine. Ba't pa kayo nagpulis? Di ba? Bakit to ganyang kakapal na mga pagmumukha ng mga hayop na yan? Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna. Mahal na subdivision yan. Kahina-hinala po ang biglang pagyaman nito Dati patay gutom. Walang-wala ito Posible hindi ka makadaan minsan. Nauntog nga ako. Nauntog nga ako dito. Pagbaba, hindi pwede matangkad dito. Ako daw? Ang dami kong uutusan. Bakit pa doon manggagaling sa loob na kalaban namin, drug lord, saga doon. Hindi yung maglalaglag sa akin. Dahil hindi naman kita kakampi, kalaban nyo nga ako. Ang dami kong kubol na siniro doon. Yung 160 kasi, gusto ko explain sa inyo, yung 160 na personals na yan, yun yung mga inattack ni Lapid. Isa lamang sa 160 ang pinangalanan ng mga otoridad bilang persons of interest si Bantag. Hindi ba halata na dinidiin lamang si Bantag para maialis siya sa pwesto? Ano pinag-uusapan niyo tungkol dyan kay General Bantag. General Bantag? Director General Bantag. Halata na sineset up siya. Members of the PNP and they themselves on Head Start had kept insisting that the middleman was secured. Did the PNP, did the officers, were they doing their homework? Or were they just telling the media they knew the middleman, if they visited the middleman, if they really made sure the middleman was secured? Or were they just mouthing it off to the media?